hindi ako satisfied sa sagot. Ready na po ba tayo? Amen! So, sana ready na tayo, no? Kasi sa totoo lang ako, nag-miss talaga ako ng maganda today. Ayan, maganda ba ako? Ayan, actually, nagpaganda talaga ako today. Hindi po para sa inyo, I'm so sorry. But, because I have a date with the Lord Almighty ngayong umagang ito. At nakikita ko, no, yung mga kapatiran natin, lalo na itong mga kabataan nasa harapan, di ba? Ang gaganda nila. Ayan. And for sure, di ba, we took time to prepare din because we know that this day is special. Amen po ba? Okay, ayan, hindi ko na naman marinig ang inyong sagot. Okay pa po ba tayo? Amen pa po ba? Amen! Ayan, so, Marso na po, and we're on the last month of quarter 1 ng 2026. And in March, we are not just celebrating the Lord's Day today, but we are also celebrating, ano po? Ano yung sineselebrate natin sa buwan ng March? Graduation, yes! Aside sa graduation, yes, we are also celebrating Women's Month. So, sa lahat po ng kababaihan, magigiting na kababaihan ng ating church, ng Gem Life Fellowship, allow me to greet you a happy Women's Month. Ayan, pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Tandaan po natin, mga babae, tayo ay babae, hindi babae lang. And we deserve every ounce of respect just like everyone else does. Pwede po ba nating palakpakan ulit ang Diyos na buhay para sa buhay ng bawat matatapang at magigiting na babae ng Gem Life Fellowship? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ayan. Grabe, no? So, last week, hindi naman ako last week, tinap lang ni Pastor, no? Matagal na. So, alam ko na mag-i-speak ako ng March 8. Ang sabi ko, Lord, ano yung sasabihin ko? Lagi ako ganon. Laging yun yung dilemma ko, no? Lord, ano ba? Ano po ba yung sasabihin ko? Marami akong maraming ini-impress sa akin ang Lord. Pero I always believe in the proper timing and yung tamang mensahe. Wala namang mali, no, sa mensahe ng Panginoon. But I always pray to God na, Lord, ano ba yung gusto mong sabihin ko? Yan. So as we celebrate Women's Month, we naturally think of stories, no, na about courage, faith, and leadership. Yan. And of course, it's Women's Month nga, ang ini-expect natin, no, babae ang bida. Diba? Pasensya na po mga lalaki, no? But again, this word is also for us. Hindi lang po ito para sa kababaihan. It's just that, na-tsempohan lang talaga, na ang bida today ay isang babae. Ayan. So, excited na ba kayong makilala siya? This woman, she displayed a different kind of courage and faith and leadership. Now, one story that stands out is the story of Esther. Ayan. Sino po dito yung nakakakilala kay Esther? Si Esther, mama ni Ka. Hindi. Aside si mama ni Ka. Si Esther po, siya ay isang Hudyo. Ayan. She is a Jewish girl. So, later on, makikilala natin kung sino si Esther at kung ano yung kwento ni Esther at kung papaano yung act of obedience ni Esther ay nagkaroon ng impactful change sa bayan ng Israel. Now, today, ang title po ng ating pag-uusapan ay Position for a Purpose. Placed for such a time as this. And we're going to talk about the book of Esther po. So medyo mahaba-haba po ito, disclaimer lang. Kaya,
buckle up mga kapatid. And mag-deep dive tayo sa kwento ni Esther. Kilalanin natin kung sino si Esther at kung sino si Lord sa buhay ni Esther. Now, I have a question for you. Yan. Kala nyo sa school lang may recitation. Hindi. Ito ay question lang naman, hindi ko kayo tatanungin at hindi ko kayo pipiliting sumagot. No? So, sagutin nyo lang siya sa utak nyo. Now, minsan po ba na naisip nyo na or natanong nyo sa sarili nyo, ano yung ginagawa ko dito? Bakit kaya ako nandirito? No? Bakit kaya ito yung kasama ko? Sa dinami-dami ng makakasama ko, bakit ito? Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Tingnan mo. Yan. Diba? So, natatanong nyo ba? Ayan, ngayon parang kayo nagsisimulang magtanong. Ano, bakit ako nandito? Bakit ka tapos? Ba't dito yung katabi ko? Diba? Now, have we wondered bakit tayo nandito sa lugar na ito, sa eksaktong pagkakataon na ito, at sa presensya ng mga taong ito? Or wala lang tayong pakialam, nonchalant lang tayo. No, na parang, what may, diba? It is what it is, sabi nga. Diba? So, everything happens for a reason. Yeah, go with the flow. Go. Diba? Now, yeah, but here's the exciting truth. Ito po yung exciting truth, no? Ang kwento po ni Esther ay hindi lamang para sa mga kababaihan. But rather, it is a story para sa ating lahat po. Because the story of Esther speaks the universal truth that God placed each and every one of us exactly where we need to be for a greater purpose. Naniniwala ba kayo? Amen. So, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, nandito ka. Sige, sabihin mo kayo mahiya. Huwag kayo sakit tabingin. Para sa isang mahalagang misyon. Convinced ba yung katabi nyo? Tingnan nyo, convinced ba siya? So, harap na po ulit kayo sa maganda sa harapan. Ayan. Ayan, let me tell you this. Andito po kayo para sa isang importante at mahalagang misyon. Yan. Allow me to pray for you. Sige po, i-open natin itong pagkakataon na ito sa isang panalangin. Panginoon, tunay nga pong napakabuti mo't dakila ka, O Yahweh. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Na kami nandito na naman, Panginoon, at makikinig ng iyong salita, matututo ng iyong salita. Salamat sa pribilehiyo, O Lord, that you have given us the freedom to worship you, to serve you, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, we pray, Father God, that you open our hearts and open our minds, Panginoon, na hindi lamang ang mga salita mo ay manatiling narinig lang namin, bagkus magtanim ito, Panginoon, ng importanteng bagay sa aming mga puso at tulungan mo kaming lakaran ang iyong katotohanan at iyong salita. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isang nandito, Panginoon. For we believe, God, that you have appointed this time for a greater purpose and for a greater mission. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. So, again, kanina sinabi ko po na tatalakayin natin yung buong libro ni Esther. Kasi, in as much as I wanted to compress this, hindi ko po kayang i-compress kasi mawawala yung value at ayokong mawala yung value ng salita ng Diyos. That is why I will do my very best to share this to you kung paano nag-impress sa akin ang Lord ng kanyang mensahe. So, are we ready? Are we ready? Yes! Amen! So, sige po, let's go to chapter 1. Now, chapter 1, ayan, unfavorable moments turned favorable. Bakit? May ipapakilala po akong mga character sa inyo, no, para sabay-sabay natin, himay-himayin natin sila, para makilala natin sila at maintindihan natin ano ba yung storya ni Esther. Now,
let me give you a short summary of Esther chapter 1. Nagsimula po ang storya ng Esther chapter 1 sa isang 180 days feast. Yan, isa pong piging, a lavish feast. Ibig sabihin po, lavish feast sa Tagalog, pinaghandaan, pinaggastusan. So lahat ng mga luxurious food nandoon. Ayan. At kung sino po yung naghanda noon, siya ay si King Xerxes. Ayan. Si King Xerxes. So sino po siya? So sabi dito, portrayed as impulsive and easily influenced of his advisors. He was the current king of that land during the time of Esther. So anong definition sa kanya? Impulsive daw siya and easily influenced. So sa madaling salita, medyo uto-uto. Yeah, medyo uto-uto sa kanyang mga advisors. Especially Haman. So mamaya makikilala natin kung sino si Haman. Now, may magandang karakter naman siya. Grabe naman kayo, ginudge nyo na yung tao, no? So, hindi lang siya uto-uto. Di ba? Hindi lang siya medyo uto-uto. He is also capable of honoring those who save his life like Mordecai. So, sa madaling salita po, meron din siyang utang na loob. So, kaya niya rin tumanaw ng utang na loob. So, he's not just an impulsive and easily persuaded king, but he also has a heart to honor those who help him like Mordecai. So, sino si Mordecai? Mamaya makikilala din po natin siya. Pangalawang karakter na ipapakilala ko na binanggit sa chapter 1 is sino nakakakilala sa kanya? Ang may makakilala sa inyo, may prize sa akin mamaya. Wag po sasagot ang ating mga kapastuhan. Sino? Wala? 3, 2, sino? 1. Okay, wag na. Baka nagbigay pa ako. Ayan, kasi tape pa naman ang premyo mamaya at isang eggnog. Ito po ay si Queen Vashti. Yan. So, Queen Vashti, she is the first wife of King Xerxes, who was known for her defiance. Sa Tagalog po ng defiance ay disobedience, sa madaling salita. However, eto, sabi dito, Queen Vashti refused. Yan. On the last day of the king, of the festival, the king called for the Queen Vashti to appear and show her beauty to the guests, but she refuses. Ayan. So, di ba meron pong piging, may lavish feast na inanda si King Xerxes. Now, yung mga last days no feast na po na yon, pinatawag niya si King Vashti, si Queen Vashti para i-display ang kanyang kagandahan. Kasi yung mga unang days po na yon, since it's a lavish feast, ang purpose po noon is para i-display ni King Xerxes yung kanyang wealth, yung kanyang kayamanan, yung kanyang kaharian. And on the last days, gusto niyang i-display yung kanyang asawa kasi kung babasahin niyo po ito, no, Queen Vashti, she was described as a beautiful queen. Maganda po ito, si Queen Vashti. Siguro may pagkahawig-hawig ni Preacher King. Biro lang po. Siguro Catriona, ganun yung ganda, queen na queen. Ayan, queen na queen talaga siya. Kasi sa loob ng palasyo, iba yung beauty treatment nila. Iba yung pagpapaganda. Kaya itong queen na to, maganda talaga siya. But the problem is that she refused. Ayaw niya. Diba? Ayaw niya. Although hindi sinabi sa Bible kung bakit ayaw niya. Ito ay personal na opinion ko lang naman ho, no? Ayaw ni Queen Vashti kasi yung utos na yon ay inutos ni King Xerxes noong mga panahon na siya ay influenced by the spirit of alcohol. Meaning to say, lasing siya nung inutos na yun.
Kasing si King Xerxes, nung pinag-utos niya na tawagin niyo si Queen Vashti, gusto ko siyang ipakita sa lahat ng mga leaders, sa lahat ng mga invite ko dito sa piling na to. That is why Queen Vashti refused. Ayaw niya. Ayaw niya. Diba? And the consequence is that Vashti's disobedience leads her to removal as queen, creating a vacancy on the throne. Now, kung tutuusin po, no, actually, later na lang to na-impress sa akin. I really admire the boldness of Queen Vashti here. As an advocate of women empowerment po, no, sobrang bilib ako sa mga taong alam ang gusto nila. They know what they want. Probably, again, hindi po directly or explicitly sinabi sa Biblia kung ano yung naging reason ni Queen Vashti. But again, my personal opinion is this: because of the influence of alcohol and because Queen Vashti know her purpose, her worth, that's why she refused. Again, I admire the boldness. But sometimes, yung boldness natin nagko-cross over dun sa borderline ng disobedience, dun po nagkakaroon ng problema. And this is not just about women. Hindi lang po ito para sa mga kababaihan. Para din po ito sa ating lahat. Wala pong problema kung alam mo kung ano yung gusto mo, especially when you know your worth, when you know who you are. Wala pong problema doon. But sometimes, pag nag-overstep na tayo or na-cross na natin yung borderline na yun, nagli-lead siya into disobedience. And that disobedience cause our disposition. Katulad po ni Queen Vashti. So again, to balance it out, it's okay that you are bold. Okay lang na alam mo yung standpoint mo, but sometimes it is wiser to know when to stop, when to obey. Amen po ba? Let that be a lesson for us from Queen Vashti. Now, going back, no? Well, God is not explicitly mentioned dito sa kwentong ito, no? Etong pangyayari po na na-dispose si Queen Vashti sa kanyang trono, it sets the stage for Esther to be positioned for her purpose. Now, this event is unfavorable po. Hindi maganda ang nangyari. Sometimes sa buhay natin may mga ganun din. Unlikely situation. But this unfavorable event becomes the setup for God's plan. Sometimes, God removes someone or something because He is preparing the space for His purpose. Amen po ba? Naniniwala ba tayo dyan? Amen. What seems like a chaos is actually a divine rearrangement. Sa buhay natin, naniniwala ako, may mga ganyan na po tayong mga senaryo. Tama? May mga inalis ang Diyos sa buhay natin. Mga tao man yan, mga pagkakataon, opportunities, whatever it is, may mga inaalis talaga ang Diyos sa buhay natin. And God is allowing that. God is allowing that to happen. Why? Because He is setting up a space for His divine purpose para mangyari sa buhay mo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ayan. So, minsan masakit, right? Minsan masakit yung pagkakataon na, lalo na pag yung tao na inalis sa buhay mo, no, nag-invest ka ng maraming panahon, akala mo siya yung makakasama mo sa pag-build ng whatever it is, kung friendship man yan, relationship, or whatever, diba? Sometimes, it hurts. Right? Masakit, oo. But remember, makinig po tayo, not every loss is actually a loss. Sabihin nga po natin, not every loss is actually a loss.
Some doors need to be closed so God can position you into something greater and can position someone else para matupad yung plano niya sa buhay mo. Amen po ba? Amen. So next, let's go to Esther 2. Preparation before possession. Now, since bakante na yung trono, no, wala nang reyna eh. Diba? Ang initial na reaction po na ginawa nila is maghanap ng next queen. Yan. So, syempre, diba, sa isang kingdom po, hindi pwedeng mabakante. Alam naman natin yan. Kasi pag may vacancy doon, parang it somehow symbolizes a defeat, a downfall of a kingdom. So that is why they search for a replacement kay Queen Vashti. Ayan. So the search is on. Ayan, sabi ni King, ni King Xerxes official, no, simulan ang paghahanap sa panibagong reyna. Ayan, di ba? So naging decree yun. So sabi doon, every young woman kailangan dalhin sa palasyo. So imagine, no, grabe. Nakakita na ba kayo ng audition? Di ba? Sino nanonood dito ng Miss You? Miss Universe, hindi Miss You. Miss Universe po. Miss Universe. Sino nanonood dito ng Miss Universe? Di ba? Bago sila mapili bilang representative ng bansa, audition muna, di ba? Nagkakaroon ng audition yan. So, bakit magkakaroon ng audition? Kasi kailangan salain. Diba? So, nagkaroon ng decree, sinabi na, okay, lahat ng mga young women, young and beautiful young women, dalhin yan sa palasyo. Kasi nga, ang purpose is maghahanap ng panibagong reyna na kapalit ni Queen Vashti. Now, this is the time I'm going to introduce you another characters po. Yung mga main character po ito. Ayan, mga main character po ito ng Book of Esther. Now, let me introduce to you this woman. Ayan. Sino nakakakilala sa kanya? Wala. Sige. This woman is named Esther. So, Esther is a Jewish orphan raised by her cousin Mordecai. So, ulila na siya. At ang nagpalaki lang sa kanya ay ang kanyang pinsan si Mordecai. And Mordecai is the older cousin and adoptive father of Esther. So Esther, she is an orphan woman raised by her cousin, and she was taken to the royal palace along with many other women. So dahil, again, ang description po ng Biblia kay Esther ay maganda din itong babaeng pong ito. Para siyang si Pastora Eva. Ayan, nakikilala niyo ba siya? Ayan. Ayan. Kung si Queen Vashti, mala Preacher K, pero hindi ko ugali yun, ah. Eto naman si Esther, mala Pastora Eva to. Ayan, ganun yung standard ng ganda niya. No? Siguro, kung ikukumpara natin sa celebrity, bata pa kasi si Esther dito eh. She was very young during this time. Hindi ko alam, bias kasi ako kay Catherine Bernardo. Ang cute niya kasi para sa akin. So, yeah, sige, i-compare ko na lang siya kay Catherine Bernardo. Ayan, siguro ganun yung itsurahan niya. Pero again, since ang mga Jews kasi, medyo Arabic yung itsura, no? Matangos ang ilong, ganun yung mga itsurahin ng mga Jew, mga Jew po. Kilala niyo si Gal? Si Gal Gadot, si Wonder Woman. Ayan, ganun na lang. Di ba ang ganda niya? She is very beautiful. So, ganun din. Siguro most likely ganun yung itsura ni Esther. So, going back, Esther, she was an orphan and she was taken to the royal palace along with many other women. But again, before meeting the king, may pinagdaanan po itong si Esther. Ano yun? Each woman, each of them, including Esther, they undergo 12 months of beauty preparations. Grabe, no? 12 months, isang taon. Isang taon, so ibig sabihin, seryoso yung task. Kasi nga naman, ano ba
hiring. Di ba? Imagine ba, ano yung posisyon na hiring dito? Reyna lang naman. Di ba? Reyna lang naman. Reyna po ang hinahanap nila. That is why the search is serious. It is very serious. They are very serious about it. That is why the preparation took 12 months. Diba? Hindi agad-agad naging Reyna si Esther. She had to wait 12 months para siya mapili. Diba? Now, in the course of 12 months of preparation, Esther gained the heart of Hegai. Hindi si Erice po It's Hegai. Siya po yung head ng mga concubines. Yan. Siya yung namamahala ng mga babaeng ito. Kumbaga siya yung mayordomo. Yung mayordomo. Ganon. In the course of 12 months, Esther gained the favor of Hegai. Ayan. And later, finds favor with the king. So, imagine nyo po, tingnan nyo kung paano na-orchestrate ang mga pangyayari. It was orchestrated beautifully. Now, the Lord allowed Esther to wait for 12 months para iprepara siya sa posisyon ng pagiging reyna. And in the course of that 12 months, nagain niya yung pabor ni Hegai. And soon, she later gained the favor of king. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, that preparation is very important. The season we probably despise may be the very season God is using for our preparation. Again, the very season we probably despise. Sa Tagalog po, yung panahon na pinakaayaw mo ay ang panahon na ginagamit ng Diyos upang ihanda ka. Katulad ni Esther, kailangan may mabagbag sa'yo. Sabihin mo nga sa kaptabi mo, kailangan may mabagbag sa'yo. Kailangan may mabagbag sa'yo kasi kung hindi yan mababagbag, hindi ka pupwede doon sa posisyon na itatalaga ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? I will give you a personal experience po. I always dream about of having my own car. Kotse. Gusto mo kasi mag-drive. Kasi every time na nakakakita ko ng mga lady driver, naaangasan talaga. Gusto ko na ito kumain. Parang, alam niyo yung datingan na boss baby. Ganon. Ganon, di ba? Boss babe. Ganyan. Ganon talaga. So, thankfully, God allowed us to have our car. Pero ito na. Kwento ko sa inyo kung paano ko minamadali yung mga proseso. O, syempre, bago kami magkaroon ng sasakyan, naturuan po akong mag-drive. So, meaning to say, meron akong prior knowledge on how to drive. Pero ang problema sa akin, wala akong lisensya. Ayan. Sa madaling salita, nagda-drive po ako ng kolorum. illegal driving. Ayan. So, hindi ko po, I condone this act. No? Hindi ko po ito ini-encourage. Please don't get me wrong. I'm just trying to use this as my personal testimony. Now, ito na. Dumating yung panahon, nagkaroon kami ng sasakyan, hindi agad sa akin pinadrive yung sasakyan. Kailangan ko munang magkaroon. Ang unang requirement sa akin ng tatay ko, you have to have your own license. Kahit student permit lang. Okay, sige. At the back of my head, sabi ko, ano naman i-drive yan eh? Ano naman i-drive yan eh? Di ba, nagdi-drift nga ako doon sa sa Quezon Avenue eh, di ba? Umiikot nga ako doon sa Quezon Avenue. Pero again, sige. Okay, kuha ako lisensya, ganyan. Tapos, okay, nakakaroon ng lisensya. Tinuruan. Siyempre, may mga jitters, so yung kick-in ng pagiging excited ka. Kasi alam
alam mo sa sarili mo. May alam ako dito, alam ko to, di ba? Alam ko to, pakawak mo lang sa akin yung manibela to, na-drive ko yan pa uwi. Ganyan pa, yabang ko eh. Yabang ko eh, no? So may mga ganong attitude ako noon. At later on, no, nung hawak ko na yung manibela, nagkaroon ako ng kaba. Iba pala yung feeling pag legal ka nang nagdadrive. Iba pala yung feeling pag alam mong sa'yo yung dinadrive mong sasakyan. Merong bigat, merong responsibility. So what am I trying to say here is that yung tatay ko po, hanggang ngayon, hindi niya muna ako pinapakawalan. Hindi niya sa akin yan pinapahiram mag-isa. Hindi niya po sa akin pinapagamit mag-isa. Although I already have my non-pro license na yun yung nire-require niya sa akin para pakawalan niya ako. Sinabi niya talaga sa akin na hindi ka pa pwede. And you know what? It hurts me. Ang sakit. Ang sakit po, sabi ko, di pa ako pwede. Nag-drive na ako sa NMAX. Diba? Pero sabi niya, hindi ka pa pwede. Alam mo kung bakit? Kasi may mga nami-miss ka pang points. Hindi mo pa alam kung kailan ka dapat lumiko, hindi mo pa alam kung kailan ka dapat sisingit, hindi mo pa alam kung paano yung proper na lalo na parking. Ayan. Sabi ko, oo, ano. Ang sabi ko sa kanya, so kailan? Kailan mo ako papakawalan, papa? Kailan ko mahihiram yung sasakyan? Kailan ko madadrive mag-isa yan? Alam niyo po anong sabi niya sa akin? Sige, tanungin niyo po ako. Darating din tayo dyan. Walang eksaktong panahon. Walang eksaktong oras. Ang sabi niya lang, darating din tayo dyan. Sasabihin ko sa'yo, pag handa ka na. Sasabihin ko sa'yo, pag kaya na kitang pakawalan. And you know what, kanina po, ako po yung nagmaneho. Nakita ko yung kamay talaga ng tatay ko na nakahawak siya sa handbrake. Alam niyo, nakahawak siya sa handbrake. Sabi ko nga, alam mo, Papa, halatang wala ka pagtiwala sa akin. Nakahawak ka pa sa handbrake. Sabi, hindi naman, nag-iingat lang. But again, what I'm trying to say is that preparation is hard. And sometimes we don't know kung kailan. Kailan yung panahon na sasabihin ng Lord na, okay anak, tama na tong panahon na to, papakawalan na kita. This is the right moment for you. And sometimes, hindi nga sometimes madalas, we hate the waiting. Ayaw nating maghintay. Tama po ba? Ayaw nating maghintay. Sa tagal naman. Ang tagal naman nito. Gusto ko na eh. Hindi ba pwedeng pabilisin? Hindi ba pwedeng fast forward? Can we not skip to the good part? Di ba? Sabi nga, hindi ba pwedeng skip na natin to sa exciting part? And sometimes we even question the process. Bakit ang tagal ng proseso? Bakit ang haba? Bakit kailangan ko ng ganito? Bakit kailangan ko ng ganyan? And minsan, iniisip natin, baka nakalimutan na ako ng Lord. Baka nakalimutan niya yung pangako niya sa akin. Baka na-overlook niya na ako. But again, God is forming something in us before He reveals something through us. So don't wait or don't hate the waiting season. Because again, the season we may despise is the same season that God is using to prepare us and to elevate us for a greater purpose. God works with purpose and He cannot use what is not yet ready. Sabihin mo sa katabi mo, magpaayos tayo. Para pag tama na ang panahon, handa na tayo. Yan. Amen po ba? Amen. Now, let's move on to the third point. The crisis that reveals your purpose. Now, Esther chapter 4. I'm going to introduce to you again another main character of the story, which is, ito po. Sino siya? Sino narinig ko? Tama! Si Haman. So, meron kang eggnog. Eggnog. Ayan. So, ito po, ang karakter na po ito, si Haman.
Si Haman po, isa siyang Agagite. Ayan, so sabihin nga natin, Agagite. Yan. And he served as the prime minister to the Persian king Xerxes the First. Ayan. So, historically speaking po, by the way, si Haman po pala, siya yung kontrabida dito sa storya na to. Ayan. Siyempre, pag may bida, merong kontrabida. Kasi hindi lahat pwedeng maging bida. Ayan. So, ang papel niya dito, kontrabida po siya. Now, he belonged to the tribe of Agag. So, historically speaking po, may feud or may conflict na po talaga between the Jewish people and the Agag tribe. So, ano na talaga sila? Mayroon na silang dispute, meron na talaga silang feud, meron na talaga silang conflict. So, madaling salita, magkaaway na po talaga itong dalawang nationality na to. But, again, ito si Haman. He serves as a prime minister sa hari, no? And he was known for his intense pride, ayan, prideful, and hateful po itong taong to, racist po siya. Ayan. He is known for his pride and hatred for Jews. Kasi, bakit po? Siya lang naman yung nagplano para i-exterminate yung buong bayan ng mga Jews. Yan. Yung buong bayan ng Israelites during that time. Yan. Kasi, Mordecai, yung nagpalaki kay Esther, he refused to bow down dito sa taong to. Yan. So again, historically, background, meron na talagang alitan ang Jew at ang mga Agag. Pero, nagalit siya kasi si Mordecai hindi nag-bow down sa kanya. Yan. Hindi po lumuhod, hindi nagbigay pugay si Mordecai sa kanya. So, inalam niya, sino ba itong Mordecai na to? Bakit ganyan to? And then, nalaman niya na isa siyang Jew. So, nagpuyos yung kanyang damdamin. So, ayaw niya na si Mordecai lang yung puksain niya. Gusto niya yung buong bayan yung mga Heswita or mga Jewish people that time kasama doon sa pagpupuksa niya. Ayan. So, sa madaling salita, puksaero ko itong tao. Puksaero ko. Mangumuksa itong tao to. No? So, siya si Haman. Ayan. So, again, may role din po siya dito. So, chapter 4, ito na po tayo, nasa climax na po tayo. This is the pivotal or the turning point ng storya na po ito. This is where Esther purpose was revealed. Ayan. So, after 12 months ng pagpapaganda, pagpapaayos, magpapaghahanda, naging reyna si Queen Esther. Naging reyna siya, si Esther. No? Kasi nag-gain niya yung pabor ni Hegai at ng hari na si King Xerxes. Now, sa panahon ng mahabang paghihintay, on this chapter, this is where the purpose of Esther was revealed. Dito po nalaman kung bakit nandiyan si Esther. Now, Esther's position is not accidental but orchestrated and purposeful. Orchestrated po ito, hindi po aksidente. Naniniwala ba kayo na walang aksidente sa mundo? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Ako din po. Naniniwala ako. That is why kayo na makaupo dyan, ikaw na nakaupo dyan, naririnig niyo po ako. Kayo po nanonood online, hindi po aksidente kung bakit naririnig niyo po ang boses kong ito. May rason ang Diyos kung bakit naririnig niyo ang katotohanan ng sinasabi ko ngayong umagang ito. And we are privileged enough to know this too. Now, going back, Mordecai learns na may plano si Haman na puksain ang buong bayan ng Israel, yung mga Jewish people during that moment. At nung nalaman niya yun, nalungkot siya. Hindi lang yung sad na, sad ako. Hindi ganong klaseng sad. As in, nagdalamhati siya. Like,
he lamented. Ano ba yung lamented sa Tagalog? Extreme form of sadness kasi yun. Eh, hindi lang siya umiyak, kundi nagluksa talaga siya. Ayan. Sa pagluluksa niya, nagsuot siya ng saklot at naglagay siya ng ashes. During those times po, ang tradisyon po nila, pag gusto nilang i-express yung kanilang sorrow, yung kanilang pain, naglalagay po sila ng saklot. Ayan, at ng ashes. Ayan, para, ano yun public display of, hindi affection, public display of disappointment, frustration, and lamentation. Ayun. So, narinig ni Esther to. Sabi niya, anong nangyari kay Mordecai? Bakit siya sobrang lungkot? So, nagpadala siya ng tao. Anong nangyari? And then Mordecai, sabi niya, ito yung balita na pinapapatay ni Haman lahat ng mga Jewish people. Sabi niya doon, in-explain niya yung utos, yung decree, no? Yung utos na pinirmahan ni Haring Xerxes sa pangunguna ni Haman na patayin ang mga Jewish people. So sabi niya dito, sabi niya kay Esther, pumunta ka sa hari at mag-plead ka. Ano ba Tagalog ng plead? Makiusap ka, lumuhod ka, no? Para sa buhay ng mga Jewish people, para ma-spare o para hindi tayo mawala, mapuksa or patayin, di ba? Lumuhod ka, sabi niya doon. Ito po yun. Ito yung naging sagot ni Esther. Esther 4:11 sabi na doon, all the king's officials and the people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned has but one law, that they be put to death, unless the king extends the gold scepter to them and spares their lives. But 30 days have passed since I was told to go to the king. Now, nalaman ni Esther kung ano yung naging problema ni Mordecai, na pinapapatay, or there was a decree to annihilate or to exterminate yung tao, yung mga Jewish people. Now, the problem is, ito po yung problema ni Esther. Sabi niya, kung sino man yung pumunta ka sa hari na hindi pinapatawag, tiyang kamatayan ang nag-aantay doon unless, no, sabi niya, unless the king extends the gold scepter and spares their lives. But another problem here is that ilang araw na daw siyang hindi pinapatawag, isang buwan na. Diba? Grabing timing naman yan, no? Grabing timing. Ito yung problema, papapatay yung aking bayan, isang buwan na akong hindi pinapatawag ng hari. And maybe, you know what? Maybe, just maybe, during that moment, ang nararamdaman ni Esther, she was torn between, diba? Two problems. So, nakululugan. Bakit ako nandito? At doon na-reveal ang kanyang purpose, actually. I know for sure na merong mga nagkakataon sa buhay natin. No? God gave you the vision. Nakita mo yung problema. Okay? May limitation ako. Pero perfect yung timing no? Ba't gano'n? To give you a perfect example po. We don't just get the car for personal use. Our purpose po is to put it in a business. So, okay na. Naaprubahan. Diba? Sabi na nalangin ako, Lord, hindi ko kaya to. You know my limitations. You know kung hanggang saan lang yung kaya ko. Pero kung nandirito ka, sumagot ka, Panginoon, ikaw ang magbigay ng way sa akin. So, God made the way. Ito na. Okay. But the problem is, so, paano po ako makakapasok sa Grab or InDrive? So, please connect me to the people. Ayun yung mga problems arising. Okay, God is connecting me to the people, but there are uncertainties happening.
Perfect timing naman po. Nilabas na tayo ng Panginoon. So, ever wonder why you are here? Mga kabataan, nagtatanong ba kayo, bakit sa lahat-lahat nandito ako? Ang dami namang church sa labas eh. Mas malamig, mas malaki. Ewan ko lang kung may mas magandang preacher doon I don't know. I don't know. No, but kidding aside, right? Ever wonder why? I'm telling you why. Because you are positioned exactly in time such as this. Hindi aksidente kung bakit ka nandito. You are not here by accident. Hindi aksidente na nakikita nyo na we're in the middle of building our church. Hindi aksidente na kasama ka dito sa construction ng ating church.
Pwede naman eh, kung ayaw mo, pwede eh. Meron at merong papapasukin ang Lord dito sa church na to. You know what? This verse, it grounded me. It humbles me. Sometimes I think na, umalis kaya ako dyan. Pag umalis kaya ako dyan, anong mangyayari sa church? Minsan nagkakaroon tayo ng ganong thoughts, lalo na pag pagod na tayo, naiinis na tayo, ayaw na natin yung mga kasama natin sa church, hindi kaya parang inisip natin, ako na lang laging gumagawa dito. Sometimes we have that kind of thought, no, alisan ko kaya itong church na ito, anong mangyayari? I'm telling you mga kapatid, even if you refuse to do it, even if you refuse your calling, God will send someone to replace you. Katulad ng ginawa niya kay Queen Vashti. Amen. Amen? But you know what? I picture this one as, ganito ko siya nakita. Imagine, si friend A at si friend B. Si friend A, ikakasal siya. At in-invite niya si friend B. Sabi niya, friend B, pwede ka bang umaten? Pwede ba kitang kunin bilang brides, maid ko? Ayan. Now, kahit ayaw ni friend B umaten, matutuloy ang kasal ni friend A. Kasi hindi naman nakadepende kay friend B yung kasal eh. Diba? But my point here, friend A personally extend the invite to friend B because she wants her to be there. Ganon din po yung nangyayari or yung nangyari dito. Pwede namang magtayo ang Diyos ng ibang babae. Pero bakit si Esther? Kasi gusto ng Lord na si Esther yung gumawa nito. Ganon ka din kapatid. Pwede namang iba eh. Diba? Pwede namang hindi ikaw yung cycle breaker sa pamilya niyo eh. Pero bakit ikaw yung nakakarinig ng katotohanan? Pero bakit ikaw yung binigyan ng vision na mangarap? Kasi binigay sa'yo ng Lord yan. Amen. Amen po ba? Amen. We are positioned in time such as this, mga kapatid. Nothing happened by accident. Hindi sa Diyos, walang aksidente sa Diyos. Kaya huwag mong isipin na, aksidente lang na nandito ako. Ay, na-invite lang ako. No! God wants you to be here. Amen. Amen? God wants you to be here. And that's the truth about Mordecai's statement. God's plan will still prevail whether you like it or not, and being chosen is both privilege and a responsibility. And lastly, our position is part of God's divine timing. Wala pong aksidente sa Lord. Amen po ba? At naririnig niyo po ito dahil gusto ng Lord na malaman mo ito, kapatid. Hindi aksidente na naririnig mo yung boses ko ngayong umagang ito. Pwede ba natin palakpakan ng ating Diyos sa Lord? God places people strategically for specific moments in history. Ako po ay naniniwala na ang ating Diyos ay sobrang talino. Hindi siya nagkakamali. Even the strands of your hair, alam niya. That is why you are positioned strategically. So personal mo mang buhay, sa trabaho mo, nagkakaroon ng problema, nababagbag ka, kapatid. God allowed that to happen for a greater purpose. You just have to find what's it is against the law.
And if I perish, I perish. Sa Tagalog doon, sabi niya, pupunta ako sa hari, kahit labag ito sa kautusan. At kung ako ay mamamatay, mamamatay ako. You know what? The statement of Esther, if I perish, is not a statement out of fear. Hindi niya po ito sinabi dahil natatakot siya. It's actually a statement of courageous faith and surrender to God's will. Sabi niya, okay Lord, you have called me to this purpose. Naiintindihan ko na kung bakit ako nandito. Now, I will move in faith. Whatever happens, mamamatay ako. If it is your plan, so be it. Ganun na. Nandun na sa point si Esther na sinasabi niya na, Lord, if I perish, I perish. She had an option. Meron siyang choice para manahimik at para magkulong na lang doon sa kanyang kwarto at maging reyna. But she chose obedience and courage. Faith does not ignore reality, mga kapatid. It chooses to obey God despite the risk. Our purpose in life, it requires risk. May kaakibat po talagang risk ang lahat. That is why Jesus said in John, in this world you will have many tribulations. Hindi na sinabi na, okay, wala kayo sa akin, and then exempted na kayo sa lahat ng mga pagsubok. Hay-hay na yung buhay niyo. No! He did not say that. What He said was, in this world, you will have many tribulations. Our purpose comes with a great risk. But, kukumpletuhin ko yung sinabi ni Jesus Christ. But take heart, I have overcome the world. Hindi lang natin po hinaharap yung risk at danger ng mag-isa, kundi kasama natin ang Diyos na buhay. Amen po ba? Now, look at what happened in Esther 5. Courage meets favor. When he saw Queen Esther, this is the king, no? Ito na yung pagkakataon na sumunod siya. Sabi niya, sige, after ng pag-aayuno, pupunta ako sa hari. Natapos yung 3 araw at 3 gabi ng pagpapasting nila or pag-aayuno nila. Ito na. Ito na yung, this is the day. Yung big event para kay Esther. Pumunta na siya sa hari. And when the king saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out her gold scepter. Held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Tingnan niyo po kung ano yung sinabi ng king sa verse 3. Then the king asked, "What is it, Queen Esther? What is your request? Even up to half the kingdom, it will be given to you." Now, look at this first highlighted phrases. Extension of the golden scepter po. Ibig sabihin, yung scepter yun yung hawak ng hari. Yan. So, extension ganyan. So, kunwari si Lynn, may alika dito, Lynn. Yan. Lalapit sa, kunwari lang ako sa King Services. Lumapit siya. So, para sabihin ko na hindi kita papatayin or i-scare ko yung buhay mo, ang ginawa ni may lumabas. Pastor mo lumabas. Ang ginawa ni King Xerxes, in-extend niya yung scepter niya kay Queen Esther para signal na hindi siya paparusahan at tinatanggap niya ang pagpunta ni Queen Esther sa kanya, even though it is unannounced. Thank you so much, Lil May. Palakpakan naman natin si Lil May. I-thank naman natin si Lil May.
So it means that she was under the protection. Ayan. When the golden scepter was extended to her, it means protektado si Esther. No? So walang gagalaw kay Esther doon. Payag yung hari na nandun si Esther. And the king shows his grace and favor. Alam nyo, dito po ako namangha talaga eh. Minsan, we tend to overthink things. Right? We tend to overthink things na hindi pa nangyayari, pero sa isip mo, nangyari na siya. Diba? And sometimes, over-analysis leads to paralysis. Narinig nyo na ba yun? Over-analysis leads to paralysis. Ibig sabihin, kakaisip mo na kakaisip ng worst-case scenario, hindi ka na nakagalaw. What if, this time, you think of the best-case scenario? Right? Ang laki ng problema ni Esther, di ba sabi, papatayin ako ng hari, 30 days ako, hindi tinatawag. Eh, nung pumunta pala siya, anong sinabi sa kanya, no? What is it, my queen? Di ba? Please na please pa sa kanya yung hari. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mo, kung ano yung request mo. Even half of the kingdom, I will give it to you. Siguro mangha si Esther dito. Hindi niya yon for sure. Hindi niya yon inaakala na gano'n yung respond ni King Xerxes sa kanya. You know what, mga kapatid? Sometimes we overanalyze things. Sometimes we forget na ang tumawag sa atin ay ang Diyos na buhay. And let me remind you this. When God gives you the vision, He will provide you. Amen. He will provision whatever you need. Amen po ba? Going back to my personal testimony, sabi ko, grabe naman Lord, 90 pesos. Oil price hike, sumakasabay talaga. And then, after reading this, I found myself praying na, Lord, alam ko naman na ikaw yung tumawag. Una pa lang, January pa lang, pinakita mo na yung galaw mo sa akin. Then who am I to stop you from doing this? Who am I to stop you from doing this? I know that even though the situation seems hopeless, you will give us hope. You will give us hope. Kasi ikaw yung tumawag sa akin dito. At ganoon din po sa mga sitwasyon natin sa buhay natin. Hindi ko man alam yung mga personal struggles nyo. No? But what God is trying to tell you right now is that do not overanalyze things. Sometimes you have to think of the best case scenario. Lalo na kung alam natin na ang tumawag sa atin ay ang Diyos. Lalo na kung ang vision na ginagalawan natin ay alam natin na galing sa Diyos at inaprubahan ng Diyos. Amen. We may receive the same response katulad ng na-receive ni Queen Esther. When we step out in faith, God's favor meets us even in the face of uncertainty. Sometimes we ask, Lord, do miracles, do miracles. Diba? Magmilagro ka, Panginoon, magmilagro ka. Ay, ang sinasabi ng Lord sa'yo, kumilos ka, kumilos ka. Right? Sometimes we are asking God to do miracles, and yet we forget that God is also asking us to step out of faith. Kilusan mo, lakaran mo, and then miracle will meet you exactly where you are. Amen? Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Diyos? And this is where we will end, no? This is the last point. The tables were turned from threat to triumph. Esther chapter 7 to 9. Now, this is where the plot was exposed. Dito na sinabi ni Esther sa hari, no, na etong si Haman, they are trying or he is planning to kill or destroy the Jews. And she also shared na King Xerxes, I am a Jew myself. Dito niya na in-expose kung sino siya. So, after the exposure, nagalit si King Xerxes, no? Sabi niya,
sinabi pa ni Esther dito, in fact, gumawa na si Haman ng gallows or ng trap para doon niya papatayin yung mga Jews. Diba? 50 feet cubic high, kung hindi po ako nagkakamali, no? You can also read that sa Esther, Book of Esther, no? Ganun kataas. Kasi gusto ni Haman na ipakita sa buong bayan na, okay, natin i-declare ito. When the enemy meant for evil, God intended it for good. No weapon will prosper or no weapon will stand against the people of God. Amen? Amen po. Now in conclusion, mga kapatid, Esther was not a warrior. She was an orphan. She was very young during that time. She was not even a general. Hindi po siya propeta. Simpleng babae. But this simple woman, God used her to save her nation and to change the destiny of her nation. Mga kapatid, ito pong mensahe na to, this is also for us. Right now, sige po, tingnan niyo po ang ating kapaligiran. Tingnan niyo yung church natin. Look at the church. Right now, we are in the season where we are building God's physical church. God's house. And minsan tinatanong natin, Lord, why am I here? Lalo na siguro yung mga kabataan, no? Minsan nagtatanong kayo, probably you are questioning, bakit ako nandito? Anong ginagawa ko dito? Or ano yung kaya kong iangkat? Why am I part of the season? Or maybe sometimes, no, minsan, yung iba sa atin, lalo na yung mga matatagal, we even question, Lord, bakit may inalis kang tao sa church? I was looking forward to be with them, to work with them, to grow with them. But why did you allow that to happen? Sometimes, no, we are asking God, Lord, what can I do? Ano yung pwede kong gawin? I don't have much, but I want to extend. You know what? The same statement na binigay ni Mordecai kay Esther is the same statement that God is giving to us right now. We are positioned in this church, in this place for such time as this. Pwede naman pumili ang Diyos ng iba eh. Pero pinili ka niya kasi gusto ka niya makasama para dito. God wants you to be part of this history. And we are creating history. Amen po ba? We are creating great history. Hindi lang para po ito sa atin. We are building this for the sake of the future generation of Gem Life Fellowship. And we are privileged enough to be part of this mission. We are privileged enough to be part of this mission. I really wanted to thank the Lord and to personally thank our senior pastor. Palakpakan naman po natin siya. Diba ang puso ng ating pastor when it comes to building
planting the church because he saw the vision. He knows the vision. And just like Mordecai, he can confidently say, pwede naman magtayo ang Diyos ng iba eh. Pero God wants you to be here. God wants you to be part of this great history. Again, we are history makers, mga kapatid. Hindi ka lang dyan para tagabutas ng upuan. And I also wanted to extend my gratitude kay Asher. Palakpakan naman po natin sa Asher. Hello, Asher, ang ating foreman. And of course, yung mga kabataan, no? Kay Exan, kay Eros, ayan, and even kay Samuel, palakpakan naman natin siya. And to every one of us, palakpakan po natin ang ating sarili. Every one of us na mayroong puso para tumulong at mag-extend ng tulong sa church, no? We are part of this history. And God is pleased with us. Maniwala po tayo that God is pleased with us and He will return kung ano man yung mga binibigay natin para sa kanyang sambahan. Some of us are called to give. Some of us are called to serve. Some of us are called to build. Whatever it is, you are part of this history. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.